Hello mga palangga. So mainit na naman ang issue patungkol dito sa pagtakbo di umano, okay, ni Pangulong Duterte, ni Baste at ni Pulong Duterte sa 2025 election para pagka-senador. Yan po ay sinabi ni Inday Sara sa Cagayan de Oro kanina dyan sa Pilipinas sa kanyang interview sa SMNI. So dahil binanggit ni Inday Sara na posibleng tatakbo nga yung kanyang mga kapatid at ang kanyang tatay, bumubula na naman ang bibig ng mga bangag. Alright? So ang sinasabi nila na masyadong parang yung ganid sa posisyon or ano ba gagawin nila? Bakit kailangan 3 Duterte pa ang tatakbo? At ito daw ay may isa pang nagbanggit, ito ay overkill. So, na talagang pangsisira, pangkukutya dito sa mga Duterte na ito. Kasi naman sa Marcos. Kasi naman sa Romualdez. But anyway, mga kababayan, itong mga jutang Ginemes na ito, na galit now dahil sa statement ni Inday Sara, hindi nga natin alam kung totoo yun, kung tatakbo ba talaga o baka ino-etchos lang sila ni Inday Sara. Tapos nagwawala sila at nataranta ang mga giatay. Okay? Bakit kayong mga hangul-hangul kayo o mga bangag kayo? Kayo actually ang tunay na hangul-hangul. You know hangul-hangul? Greedy. Bakit kayo tahimik? Okay. Sa Senado, Alan Cayetano, Pia Cayetano, Cynthia Villar, okay, Mark Villar. Okay, si Cynthia at si Mark mag-ina. Yung dalawang Cayetano magkapatid. JB Ejercito, Jingoy Estrada magkapatid sa labas at loob. Okay? Let's talk about magkakamag-anak or political dynasty. Bakit kung ayaw ninyo natatakbo ang mga Duterte sa ganung pwesto o sa politika, well, they're already there actually. Di ba? Bakit hindi kayo nagwawala? Si Tambaloslos Romualdez, Speaker, ayan si Sandro Marcos, si Yeda Romualdez, si Rapi Tulfo, si Erwin Tulfo nasa Kongreso. So ano yon? Duterte lang ang tatargetin nyo at sinasabi nyo na ito ay, hindi dapat kasi 3 na silang magkakamag-anak, mag-aama. Anong kadyatahan yan? Nakita niyo yung mga kababayan, nakita niyo yung pagiging bias and selective at budol, well, lahat na. Di ba? Kung ako ang tatanungin ninyo, wala akong pakalam, gusto lahat ng mga Duterte tumakbo sila. Basta gagawin nila ang tama para sa bayan. Tignan niyo yung mga Marcos. Tignan mo ang ginawa ng Jutang Gininang Bangag Jr. Ang kanyang mga pinsan, mga kamag-anak, hindi lang sa Kongreso, sa Senado, inappoint sa iba't ibang pwesto. Sa sobrang dami, di ba, na-elaborate na natin dati, andyan si Pinky Romualdez. Andyan ang asawa ni Little Amy. Okay, na dugo at laman ni Kuting. Okay, nasaan pa? Andyan si Yulo, nakamag-anak ni Lisa sa DENR. Hindi ba yan political dynasty para maging powerful sila sa larangan ng politika, mga kababayan? Alam nyo, itong mga yawa na mga Kongreso at Senado na ito, actually mga kababayan, sinaliksik natin, although narinig nyo naman na ito, na mayroon tayong batas o meron na diyang mandatos sa konstitusyon o probisyon ng 1987, ito Article 2, Section 26 na sinasabi, the state shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Okay? So, meron palangga na mandato. Okay? Na
kailangan magkaroon ng equal, okay, na oportunidad ang mga tao, okay, ang mga Pilipino na tumakbo, okay, at pinagbabawal, mga kababayan, ang sabi dito, and prohibit political dynasty. Okay? Pinagbabawal nila ang what? Ang mga magkakamag-anak. Okay? Nagpasa sila ng batas. Ipinagbabawal nga itong mga magkakamag-anak na ito. But the problem is, mga kababayan, based dito ay hindi maipasa-pasa nitong mga jugok na mga kongresista etong enabling law na kung saan sana ay magkakapagbigay ng mas malinaw, okay, na batas kung ano-ano yung tinatalakay nitong enabling law na ito. Kung ano-ano yung constitutional provision na makakapagbigay ng specific kung ano ba ang definition ng political dynasty. Kasi hindi detalyado ang nakasulat sa batas, mga kababayan. Dahil bakit kamo ayaw naman nilang ipasa ang enabling law. Alright? So, merong mandato na bawal yung political dynasty o tinututulan nila, mga kababayan, pero, again, itong mga magkakamag-anak dyan sa Kongreso at Senado, ayaw nilang magpasa ng enabling law, which is, sabi dito, mga kapalangga, ang enabling law, ninyo, lo ng mga bangag, okay? An enabling law is needed to, ito ang kailangan, define political dynasty. Okay? Tawag dito, ipaliwanag nila kung ano nga ba daw itong ibig sabihin dito ng political dynasty. Okay, sabi dapat clearly specify what constitutes a political dynasty, including degrees of relationship and scope of positions covered. Merong sinasabi na tinututulan nila, ayon sa ating Constitution now, na tinututulan nila ang pagtakbo ng mga magkakamag-anak, pero walang naipasa, again, ng enabling law na nakaspecify kung ano nga ba, anong degree. Kung second degree ba, third degree pa, husband and wife ba, ganyan-ganyan. Kaya, hanggang ngayon, maraming mga magkakamag-anak sa Kongreso at Senado. Kaya patuloy silang tumatakbo. Bakit nila nirereklamo itong mga Duterte? So, ibig sabihin, pag Duterte, bawal na tumakbo yung tatlo kasi galit lang kayo sa Duterte o dahil takot kayo na mailampaso kayo sa 2025. Then, another thing na dapat na maipasa ng mga ugok na ito ay ang to set restrictions. Anong ibig sabihin nito? Outline specific prohibitions. I-outline niya, i-specify kung ano yung mga prohibitions such as preventing family members with a certain degree of consanguinity or affinity from holding or running or certain positions simultaneously or successively. Yun nga, hindi nila malagay-lagay itong mga restriction na ito o maipasa-pasa ang batas na ito kasi sila mismo ay lumalabag sa batas at ayaw naman nilang, okay, na ipasa ito dahil hindi lang naman ang mga Duterte ang mga magkakamag-anak sa Senado at Kongreso. See that, mga kababayan? Number 3, establish procedures. Detail the process for implementing these restrictions such as guidelines for the Commission on Election and other relevant bodies. So walang establishment of procedures. Kasi ayaw nga nilang gawin. Pero gusto nila ipataw dito sa mga Duterte itong political dynasty na mandato na hindi malinaw ang prohibition. 'Di ba? So ngayon, mga kababayan, ang sabi nga dito na kailangan ay detalyado itong enabling law na ito na maisulat
na maisabatas. Okay? Kung ano ba ang, sino-sino ba ang bawal ang tumakbo? Na kapag, let's say, meron ng kapatid, dapat ang kapatid hindi bawal ba? O yung anak ba? O yung tatay ba? So, dapat, ayon dito sa explanation, okay, na malinaw dapat sa batas kung ano yung sinasakop nitong batas na ito na political dynasty, sino ang bawal. O, kung maipasa yung enabling law, pag sinabi doon, bawal ang magkakapatid. Pero pwede yung mga mag-ina. You know what I mean? So yung magkakapatid, hindi pwede. Yung mag-ina, hindi rin pwede. O bawal yung mag-ina. Bawal yung magkakapatid. Pero pwede yung magkapatid sa tatay o nanay. You know what I mean? I'm just saying. O bawal yung mag-asawa, pero pwede yung magkabit. O mga magkabit-kabit. You know what I mean? O pwede pala yung magpinsan o maglolo. So hindi malinaw hindi malinaw itong mandate. Itong present na nasa constitution na kasi ayaw nilang ipasa nitong mismong mga nasa kongreso kasi sila mismo ayaw nilang ipasa kasi sila rin ay magkakapatid, magkakamag-anak, magpipinsan, magtatatay, maglolo. Andiyan na example, Romualdez Sandro, Yeda Romualdez, ang asawa ni Tambaluslos. Andiyan na mga Tulfo. Andiyan yung mga andyan yung mga gatsalyan. Oh. May gatsalyan sa Senado, meron sa Kongreso. Ang dami. Actually, sinerch ko, hindi ko na matanda ng mga pangalan. Andiyan yung mga Alvarez. Andiyan ang mga Aquino, mga Cuangco. 2 Cuangco ang nasa Kongreso. I-google ninyo. Oh, you know what I mean? So, according dito sa ating mga na-research na dapat magkaroon ng under enabling law implementation mechanism. Outline the role of COMELEC and other agencies in monitoring and enforcing compliance. So again, kanina sinabi ko, i-outline nila kung which is which. Kapatid sa kapatid, kabit sa kabit. You know what I mean? Hindi naman blood related yung kabit sa kabit. Okay. And dapat nakasulat din kung ano yung penalty. Okay? So dapat daw dito, you define the administrative, civil, or criminal penalties for those who violate the law. So right now, wala pong penalties. Now, naintindihan ninyo? So meron tayong batas na tumututol sa political dynasty, tumututol lang. Pero hindi malinaw kung sino dapat ang hindi tumakbo sa mga kakamag-anak. Yun nga, naipaliwanag na natin. Paulit-ulit tayo para tayo may ikolalya dito. And hindi maipasa-pasa o ayaw magpasa ng mga kongresista o senador or lower and upper chamber, the Congress, ng enabling law. Ayaw nilang maglagay kung ano yung parusa kasi sila mismo ay guilty. And now you don't want the Dutertes to run for Senate or for whatever. Senate, Congress, andyan na sila. Nakita niyo mga kababayan, kung nga ako ang tatanungin ninyo, walang problema talaga sa akin, magkapatid, gusto nyo buong pamilya kayo nandiyan. Diyan na kayo hanggang sa kamatayan ninyo. As long as you do good for the people. Pero kung katulad ng mga bangag na Marcos, Romualdez, okay? Araneta, okay? Later on, tatakbo na yung mga hinayupak na yan. Kung mga katulad nila na uubusin ang kabanang bayan, mamamayagpag ang smuggling, ang kidnapping, ang pulburon, ang lahat ng kajotahan, di ba? Pabor ako dyan sa political dynasty law na yan. But again, as long as there's no enabling law, walang specifics, walang parusa, wala kayong karapatan lahat para questionin ang itinuran ni Inday Sara na tatakbo ang kanyang tatay at ang kanyang 2 kapatid. Yan ang isalaksak nyo sa mga kokotin nyong mga bangag. Gusto nyo kayo lang